po'y napapanood ng ating mga kapatid sa ibang dako ng ating pong daigdig na sila po'y umaga ngayon. Well, good morning. Amen? Pero dito po sa dako ng Pilipinas, ngayon po ay gabi. At ngayon pong gabing ito ay ating pong ginaganap ang tinatawag na ating once a month revival service. Amen? So sa ating pong pagpapatuloy, ngayon pong gabing ito sa huling Huwebes, this is the last Thursday of the month of September. Amen? Are you aware na ilang araw na lamang po'y October na? Amen? Amen? Konti na lamang po. Amen? At hindi rin po natin namamalayan na malapit na rin po nating matapos ang mga taon. Amen? At lang pong lahat ay dahil sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. So ngayong gabi sa ating pong pagpapatuloy, nais ko po munang magbigay ng ilang mga paalala. Bakit po tayo naririto? Why we came here tonight? Hindi po ito regular Sunday service. Hindi po ito Bible study, but this is revival night. Amen? Ano po ba ang ibig sabihin ng revival night? Dahil napakahalaga po na tayo po ay magkakaisa. Sabihin niya po natin magkakaisa. Meron pong isang tagpo sa Biblia, sa Lumang Tipan. This is not yet the message, but I am just preparing the ground. Amen? Sa book of Genesis, if I'm correct, but I will not go there tonight, sa Genesis chapter 11, kung hindi po ako nagkakamali sa kapitulo, meron pong isang pangyayari, meron pong isang kaganapan na natala sa book of Genesis. And during those times, ay sabi po ng Biblia, the people living on that generation, yung mga tao na nabubuhay doon sa panahong yon, wala pa po kasi yung pagkakaiba ng tinatawag na lengguwahe. Wala pa po yung iba-ibang salita. Amen? So, during that time, the people is of one language. Isa lamang po ang kanilang salita. Have you ever think about that? Napag-isipan nyo ba minsan, ano kaya meron ang mundo natin ngayon kung iisa ang salita ng tao? Kamakailan lamang ay nakapanood ako ng isang kaganapan sa telebisyon na merong hearing sa Senado. Sa matagal na rin panahon na ako po ay nakakasilip at nakakasaksi ng mga pagdinig sa ating pong Senado. Pero nung nakaraang ilang mga araw lamang ako nakasaksi ng isang hearing na Bisaya ang salita. Ayan, so Bisaya po yung salita. At ako po ay nakikinig, malaki pagkakaiba eh. Nung ko napansin po yon dahil merong isang ginamit na salita, na yung salita ay yung libog. Amen. Sa Bisaya pala, magandang salita yun eh, pero sa Tagalog, masama. Hello na, sino rito ang Bisaya? Meron ba rito ang Bisaya? Ano ibig sabihin nun? Narinig ko lamang yung kilapak yun. Ha? Naguguluhan. Ibig sabi kasi, nagkadalibog-libog na. So nagtatawanan yung mga tao dahil Tagalog ang karamihan, so parang masamang salita. Pero niliwanag ng kagalang-galang, hindi ako nagkakamali na senador na Miguel Zubiri. Sabi niya, with the indulgence of all the people here, yung po salitang libog sa amin ay hindi po malaswa. Amen? So yung variance, yung pagkakaiba po ng salita talaga ay malaki rin po yung factor. Amen? And I believe na isa rin po sa dahilan kung bakit meron tinatawag na disunity. Because language barrier will always create lack of communication. At ang pagkakaisa po ay nabubuo pagka po nag-uusap. Amen? Without communication, then unity will never be created. Kaya doon sa panahon sa book of Genesis, ay natala po ang kasaysayan ng sangkatauhan na hindi na naulit-ulit. Na doon sa lugar na yon ay iba-ibang kulay, iba-ibang itsura ng tao, pero sila po ay iisa ang salita na gamit. And they come up with a plan. Nagkaroon po sila ng plano na magtayo ng tinatawag na tower. At ito po'y kanilang pinangalan ng Tower of Babel. Amen. At ano po ang sabi po ng Diyos? From heaven, ang sabi ng Biblia, nakita ng Diyos na ang tao ay nagkakaisa. At ito po ang mismong lumabas sa mga bibig at labi ng Diyos, ang sabi mismo ng Panginoon,
At dahil sila'y nagkakaisa, walang magiging imposible sa kanila. Hello? So ang Diyos na mismo ang nagsabi that nothing will be impossible and will be hard if there is unity. Amen? So nagkaisa po yung mga tao, kaya kanila na pong sinimulan yung proyekto, but hindi po natuloy dahil kinonfuse ng Diyos ang kanilang salita. Amen? Pero sa Psalms 133, ganito naman po ang sabi ng Biblia, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." At doon po sa tala ng awit 133 sa bandang baba, ng mga sumunod na talata, ang sabi po ng Panginoon, "For there the Lord commands the blessing." So inuutos daw po ng Diyos ang pagpapala sa kung saan merong tinatawag na pagkakaisa. Kaya ngayong gabi, para po tayo ay magkaroon ng tinatawag na commanded blessing from the Lord. Sabihin niya po natin, commanded blessing. Napakahalaga na tayo po'y magkakaisa. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, magkakaisa ba tayo ngayong gabi? Amen. Amen. Because revival, ito po yung ating pagkakasunduan. Ang revival po is not just an ordinary service. Meaning, it's a special event orchestrated by God because God is reviving something that is about to die. Hello? Kaya po may mga revival meetings ay dahil meron pong mga bagay sa simbahan ni Kristo na malapit ng mamatay, pero kailangang buhayin. Kaya nga, doon galing yung salitang revive. Sino po ang nangangailangang i-revive? Yung bang may buhay o yung nag-aagaw buhay? Amen? Kung malakas ka, tapos bigla kang isasyak, ano mangyayari sa'yo? Buhay na buhay ka, tapos alam niyo yung ginagawang, yung pagka yung medyo naghihingala, tapos, 1, 2, 3, di ba? Eh pag buhay na buhay ka, tapos kargahan ka, no, malakas yun eh, may bultahin ng kuryente yun eh. Eh baka lalo kang mamatay. Amen? Pero sino ang ginagamitan ng mga shock na yon? Yung pong mga tinatawag na nag-aagaw buhay. That is the concept of revival. Revival is God is restoring something in His church. Tandaan din po natin. This is not my church, but this is God's church. Hello? Hindi po ito aking simbahan, hindi po ito simbahan ng ang may-ari tao, kundi sino po ang may-ari ng simbahan? Si Kristo. Kaya alam po ng Panginoon ang mga bagay na dapat niyang buhayin sa kanya pong gawain. Kaya nga po, napaka-espesyal po sa akin ng revival meeting. Because I believe that revival meeting is no ordinary meeting. Kaya nga po ako'y nananalangin at humihingi sa Panginoon ng specific message for this night. Kaya nga lagi ko po sinasabi sa inyo, if you will, please give room. Ito lamang naman po yung once a month. Let us come together as a church para po dito sa ganitong gawain. Because God is sending a special message for our church as a body of Christ. Amen? Kaya nga, sabi ko, Panginoon, what is the message? What is the thing that you want us to revive and to increase the more in our life as a church? And the Lord brought me to the book of Luke, chapter 10, verse 18 and 19, and let us go there tonight. Samahan niyo po ako sa tala ni Lucas sa Kapitulo 10. Ang talata ay 18 at babasahin po natin from verse 18 down to 19. We have 2 verses to start with tonight. Sabi po ng Biblia, sa Luke chapter 10 verse 18, and he said, sino po nagsasalita dyan? It was Jesus. Si Jesus po yung nagsasalita sa bahaging ito ng Lucas, Kapitulo 10, ang talatay 18. Ang sabi ni Jesus, and He said unto them, so meaning to say, Jesus is the speaker,
And he's talking to somebody here. Amen? And the disciples were there when Jesus was saying these words. At meron po siyang ikwinento. Ano po ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanila na natala ni Lucas sa Kapitulo 10, talatang 18? Ang sabi niya, and Jesus said unto them, I beheld. What is the word beheld? The word beheld means I saw. Amen? I have seen. I have witnessed. So meaning to say, hindi po ito hearsay. Hello? Ang sinasabi po ni Jesus sa talatang 18 is not a hearsay. What do you mean by hearsay? Hearsay is a story that you are not there but somebody told you about the story. Kwento lang. Amen? Naniniwala ba kayo na pag hearsay, hindi po 100% ay credible as truth? Amen. Kaya sa court of law, sa isang korte, pagka po merong isang tinatawag na testigo o saksi, ang unang tinatanong kaagad ng mga abogado at mga nagko-cross-examine doon sa nagboboluntaryo na nagsasabing say saksi doon sa bagay na yon, ang unang tinatanong, nasaan ka nung nangyari yon? Hello? Dahil pag sinabi mong, nung nangyari yung bagay na yun, wala ako pero narinig ko lang. Medyo mababaw na po yon. Medyo hindi na po matibay yon na patotoo because a hearsay could be tainted with lies. Tama po ba? Pero bakit po credible itong bagay na ito na sinasabi ni Jesus? Because what Jesus is about to tell them here is not a hearsay, but he was a witness. Amen. At ang sabi po ni Jesus sa verse 18, and he said unto them, I beheld Satan. So sino raw po nakita niya? Ang sabi niya, nakita ko si Satan, nakita ko si Satanas. Ano po ang kanyang nasaksihan na kanya ngayong ikinikwento? Ang sabi niya, he described the incident in comparison with the lightning, kidlat. Bakit po ginamit yung salitang lightning? Why did Jesus use the word lightning? What do you think is the word connected to the word lightning? Any idea? Correct, mabilis. Amen? Pag sinabing lightning, mabilis po yun. Kung minsan nga po ang kidlat, parang blink of an eye. Amen? Nawawala po kaagad. Hindi mo mahuli kung minsan ng segundo. Amen? So, ang sabi po ni Jesus, he saw Satan as fast like a lightning. Yan na, ano po, kinumpare na niya na si Satan ay nakita niya, nasaksihan niya, nakasimbilis ng kidlat, nahulog. Sabihin niya po natin, nahulog. Amen? So, saan po nahulog daw si Satan ayon kay Jesus? He said he saw Satan falling from heaven. So, Jesus now is making a reference that the former habitation and residence of Satan is in heaven. Hello? So, taga saan po? Una galing si Satanas sa langit, pero according to Jesus in Luke chapter 10, Satan from heaven fell, nalaglag, bumagsak, kasimbilis ng kidlat. Amen. At ang sabi ni Jesus, nalaglag mula sa langit, kasimbilis ng kidlat, but look at verse 19, but I will explain it later, but let's read. Ang sabi, verse 19, as he said, behold, I give unto you power. He's talking to the disciples here. Sabi niya, Satan fall as lightning from heaven, but Jesus is trying to tell them that you don't need to fear him. Hallelujah. You don't need to be afraid of Satan. Hallelujah. Hindi kayo dapat matakot kay Satan. Why? Because Jesus said, I give you power. Hello? Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Amen? And when I gave you the power, Jesus said, this Satan, who he refers to as a serpent, as a scorpion, ano sabi ni Jesus? It can never hurt you.
Hallelujah. Kaya nais ko po ipaabot sa inyo that you as a church need not to fear Satan because Jesus has a promise that He can't hurt us. Hello? May pangako si Jesus na hindi niya tayo pwedeng saktan. Amen? Naniniwala po ba kayo sa pangako ni Jesus? Now, pag-aralan po natin because I'm going somewhere here. But let us pick up on verse 18 because Jesus said, Satan from heaven falls down, right? Atin muna pong pag-aralan, bakit po bumagsak kaya itong si Satan mula sa langit? Magkaroon muna tayo ng konting historical background. Ano po ba nangyari kay Satan? Bakit po naganap at nangyari po ito sa kanya? Now we will be needing the Old Testament. Go to the book of Isaiah. Now, if you go to Isaiah chapter 14, samahan niyo po ako ngayong gabi. Ang sabi sa Isaiah 14, verse 12, we'll start in verse 12, and then we will try to compare if Isaiah is saying the same thing when Luke said something in Luke chapter 10. Sabi po ni Isaiah sa Isaiah chapter 14, verse 12, nais ko po rin ipaalala, Isaiah never met Jesus. Tama? Hindi po sila nagkita ni Jesus. There's so many years yung gap between the time of Isaiah and the time of Christ. Isaiah never met Jesus when he came to the world. Tama po ba? Pero pansinin niyo po ang revelation na daladala ni Isaiah that God allowed him to write. Ang sabi po ni Isaiah sa verse 12, How art thou fallen from heaven? Ano sabi kanina ni Jesus sa Luke chapter 10 verse 18? And he said, I saw Satan like lightning falling from heaven. Ano sabi ni Isaiah? Sabi niya, How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Is Isaiah and Jesus saying the same thing? Parehas po ba ang sinasabi ni Jesus at ni Isaias na propeta? Parehas na nakita ni Jesus na nahulog mula langit sino? Si Satan, which is named in the Old Testament as Lucifer. At ang sabi ni Isaiah, nahulog mula langit itong si Satan, but Isaiah called him by his name, Lucifer. At i-describe po rito ni Isaiah sa verse 12 by revelation kung ano po itong si Lucifer. Sabi, you are the son of the morning. And he said, how art thou cut down to the ground? So, ang sabi ni Isaiah, son of the morning, meaning to say you are so special to God, you are so close to God, how come you are here in the ground? Hello? Amen? Ano nangyari para bang nakakita ka? Oh, really? Ikaw pala ang anak ng billionaire na si Henry C. Paano ngayon na nangyari na nandito ka na sa aming barangay nakatira? Parang something like that. Are you following me? Amen? Very unusual because the former state of Lucifer, napakaganda ng katayuan, and all of a sudden, you are brought low. Hello? So meaning to say, something happened to you. At ang sabi, from heaven, where did you land? Saan po lumaglag si Lucifer from heaven? Ground. Amen. Now, when he landed on the ground, ang sabi, binanggit dyan ni Isaiah sa verse 12, this is what you did. Ang sabi niya, you weakened the nation. Pinahina mo ang maraming mga bansa. Because that is part of his mission. In fact, hold your place in the book of Isaiah. Let me just tie it up to what Jesus said in Luke chapter 10. At John chapter 10. Ano po sabi ng Panginoon? Ang sabi ni Jesus sa John chapter 10, let's go directly to verse 10. Ang sabi ni Jesus, but we'll be going back to Isaiah, but let's go to John 10. Ano sabi po ni Jesus? The thief, referring to Satan, palitan natin sandali yung word na thief, para lang po for the sake of study, Satan cometh not, but
to steal, to kill, and to destroy. So ano po ang trabaho ni Satan? Magnakaw, pumatay, at mangwasak. Amen? So anything that is bad is always associated to Satan. Amen? Kaya nga, diyan ko po ibinabasa yung gantong paniwala at doktrina at pananaw. Sabi kasi ng iba, binigyan ako ng Panginoon ng sakit. I don't think so because according to my Bible, Jesus has no character or nature na nagbibigay siya ng kasamaan. Amen? So kung ikaw ay may sakit at nananakawan ka ng pambayad sa gamot, nauubusan ka ng kakainin mo na lamang sana na iibili mo pa ng gamot na iibayad mo sa doktor, then that's not the work of God, that's the work of the devil because the devil comes to steal. Hello? Kaya you and I should be wise. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat maging tayong matalino. Amen? Amen? Nagkakagulo ang ating pamilya. Di nagkakasundo ang ating pamilya. And we will say, ang Diyos ang dahilan. Siya ang dahilan kaya kami nagkakagulo. May ginagawa lamang ang Diyos. That's not true. Any nature na may act o merong nature of destruction or destroying relationship is not from God. That's the devil. Devil is trying to work something in your house, in your family. Amen? Kaya, let's go back. Balikan po natin si Isaiah. Now, it is confirmed dahil sabi sa verse 12, when he came to the ground, when he was brought low to the ground, ano po sabi ng verse 12? Ano kanyang ginawa? He weakened the nations. Meaning to say, ginawa po niya yung kanyang objective, yung kanyang pong mission. And that is to destroy, to steal, and to kill. But when you move to verse 13 onwards, hanggang sa makarating po tayo sa talatang 16, mapapansin po natin dito na ayon sa kapahayagan na natanggap ni Isaias mula sa Panginoon, nakuha ni Isaiah ang ilan sa mga bahagi ng dahilan kung bakit po bumagsak si Lucifer from his former state na napakaganda ng kanyang katayuan at kalagayan sa kalangitan. Why? Dahil ang sabi po sa verse 13, one time in his life, ang sabi po niya, for thou hast said in thine heart. So, saan po nagsimula ang kanyang pagbagsak? Okay, let me remind everyone, the fall of every man will always start from your heart. So you better guard your heart. Ang pagbagsak ng bawat tao ay laging nagsisimula saan? Sa puso. Kaya paalala po sa ating lahat, pakaingatan mo ang iyong puso. Amen? Guard your heart. Now, because sin started in the heart. Have you ever realized, ano po sabi ni Jesus? There was this time, nung panahon na si Jesus ay nasa ibabaw ng daigdig, in the flesh, ang mga Israelita, mga Hudyo, ay they always go by the law, the literal law of God given in the time of Moses. Pero nung dumating si Jesus, ano sinabi ng Panginoon sa kanila? No. Ang sabi niya ganito, in the law of Moses, pag ikaw po'y pumatol sa isang babaeng may asawa, that's the only time you committed adultery, right? But Jesus said, no, I have to remind you that adultery it's never been done. Hindi lamang po naipapataw sa iyo ang adultery pag nagawa mo na yung act. Yun lamang iyong pagtingin sa babae at pag-iisip ng malaswa sa isang babae, you are already guilty of adultery. Amen? Meaning to say, because every act started with the meditation in your heart. Bawat pagsasagawa sa natural, nagsimula po muna ang lahat yan ay sa puso. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Bago napakialaman ni David, si Bathsheba, na later on ay naging ina ni Solomon, saan po nagsimula ang lahat?
Nagsimula po ang lahat sa pambuboso. Hello? Amen? Dahil lagi niyang tinitingnan si Bathsheba, lagi niyang pinapanood si Bathsheba na naliligo. So doon pa lamang, hindi na po malayo na magkakasala si David. Hello? Kaya nga po ating pansinin, sa ating pong panahon, the devil is doing hard time, double time on feeding the hearts of people. Paano niya ginagawa ang mga paglalagay ng mga negatibong bagay sa puso ng tao? He's using the media. He's using the things around us. Amen? Kita niyo po, before, mababa ang ratio ng mga nare-rape. Mababa ang ratio ng mga maagang nag-aasawa at nabubuntis. Why? Dahil maraming bata nung araw, when I was still young, sabi ko nga po, when I was still in the elementary days, wala pa po akong kaisipan sa boyfriend, girlfriend. Ang tayo ko iniisip noon ay tumbang preso, patintero. Pero if you would see children today, as early as elementary, they know about girlfriend-boyfriend thing. Hindi po ba napapansin? Saan po nakukuha nila ito ngayon? Through the media, through television, through the internet. Hello? At ang lahat ng ito ay nakadirekta para atakihin ang puso ng tao because Satan knew the art of deception. At ang paraan para magpabagsak ng tao ay you attack the heart. Amen? Kaya sabi po sa verse 13, for thou hast said in thine heart, sa puso nagsimula. Ano po ang kanyang naging laman at iniisip sa kanyang puso? Sabi niya, I will ascend into heaven. So atin munang pag-usapan because the word that is used here is ascend. And meaning to say, during those times, there is a season in the life of Lucifer na siya'y nasa baba. Amen? Hindi po siya kaagad laging nasa langit. Kasi kinakailangan pa niya mag-ascend eh. So if he is always in heaven, he doesn't need to ascend. Right? Tama po ba? Now, ito po kasi ang reason, but because of lack of time, let me just explain to you. Bago po dumating ang tao sa ibabaw ng lupa, I've been telling you for so many years maybe, na pinapaalala ko po sa inyo that humans were the second generation here on earth. Meron pong nauna rito sa atin saan? Sa ibabaw ng daigdig. Amen? Some of you know that already. Tama po ba? Dahil dito nga po pumapasok yung argumento ng iba dahil they have been unearthing the bones of the dinosaurs. Sabi nila, mali ang Biblia dahil ang mga dinosaurs billions of years ago. Pero pag i-base mo reference sa Biblia, doon mo kukunin ang taon ng daigdig. Now, if you go to the Bible, the earth will come up as only 6,000 years or going to 7,000 years today. So, paano mare-reconcile yung mga buto ng dinosaur, bata pa ang daigdig kung Biblia ang pagbabasihan? Tama po ba? But those people are trying to discredit the integrity of the Bible, but the Bible really holds the answer. Kasi hindi po tayo ang una rito dahil bago po tayo dumating dito, the earth has been for so many years, has already been in existence. Matagal na pong nandito ang daigdig, wala pa ang tao. So kung wala pa ang tao, sino ang mga naririto sa daigdig noong mga unang panahon? They call it creation, they call it inhabitants, and the other beings that dwell on the earth, bago dumating ang tao, are the angelic being led by Lucifer. Narito sila sa ibabaw ng lupa. Sa ibabaw ng daigdig na ito, ano po ang kanilang ginagawa? They were tasked and given by God an assignment for worship. Hello? Sila po ay binigyan ng assignment ng Diyos na sumamba. And it was written in the book of Job, na sila po ay sumasamba, nagdadala ng pagsamba at papuri saan? Sa Diyos. Kaya nga nang nilikha ng Diyos si Lucifer, may kakaibang pagkakalikha ang pagkakagawa kay Lucifer. Now, let's leave for a while Isaiah 14, but let's go to the book of Ezekiel.
Ezekiel chapter 28, pansinin niyo po ang pagkakagawa kay Lucifer. Dito, sa Ezekiel chapter 28, verse 11, si Lucifer dito is named and called by the name of Tyrus. Amen? Nakalagay po siya rito sa pangalang King of Tyrus. Kaya pag binasa nyo sa verse 11 ng Ezekiel 28, ang sabi, moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord, thou sealest up the sum full of wisdom and perfect in beauty. So look at how Ezekiel describes Lucifer. Ano daw si Lucifer? Full of wisdom and perfect in beauty. Bigyan ko lang po ng konting pansin. Matalino si Lucifer. Tama? Ano sabi? Full of wisdom. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kailangan kang maging matalino. Dahil matalino ang kalaban mo. Pero you don't have to worry dahil sabi ng Biblia, when you receive Christ, now you have the mind of Christ. Hello? So ang sabi, full of wisdom, perfect in beauty. But this is after the fall, bago po siya bumagsak. Ano pa po ang description kay Lucifer? Verse 13, Thou hast been in Eden, the garden of God. So, saan naroroon si Lucifer nung una pa man? Nasa hardin ng Eden. Amen? Hardin ng Diyos. At ang sabi roon, every precious stone, tingnan niyo po ang damit ni Lucifer, was thy covering. Daig po niya ang mga tinatawag na Gucci. Daig po niya ang mga iba-ibang mga signature brand dahil ang damit niya ay yari sa mga mamahaling bato. Hello? Covering the sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, emerald, gold. Amen? And look at this, ang sabi pa doon sa bandang huli ng verse 13, and the workmanship of thy tabrets and of thy pipes, meaning to say, in Lucifer's body, there is a built-in instrument. Glory to God. Meron siyang mga instrumento na nasa kanya. He don't need a guitar if he needs the sound of a guitar. He don't need a keyboard. Kaya nga minsan iniisip ko, a keyboard is a Lucifer's idea. Alam niyo kung bakit? Kasi ang lahat ng tunog nandyan eh. Nandyan na ang gitara. Kaya niyang gawin ng drums. Kaya niyang gawin... Isn't it correct? Tama ba, Ibeng? Kaya ang hawak mo si Lucifer. Hello? Amen? Parang ganyan po si Lucifer. Every instrument you need, name it, he got it in his system. Pero para saan ang mga tunog na yon? It is not for himself, but it is for worship. Hello? Ito po ay para saan? Sa pagsamba. At para kanino yung pagsamba na gagawin ni Lucifer? Not for himself, but for God. Amen. Kaya kung babalik po tayo sa Isaiah 14, ito ang pinag-ibutan ni Lucifer. Ito ang kanyang kinainggitan. Dahil ang pagsamba ay dinadala kanino? Sa Diyos. At isang araw, nakaisip siya na natala sa Isaiah chapter 14, verse 13, nakaisip siya na, teka muna, di kaya mas maganda na ang pagsambay sa akin ibinibigay? Parang napagod na. Hello? Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya sabi ni Lucifer, sa kanyang sarili, in his heart, sabi niya sa 14 verse 13 ng Isaiah, For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Aakyat daw po siya saan?
Sa langit, what will he do when he come up to heaven? Look at what he said. I will exalt my throne above the stars of God. Stars referring to the angels. He is an angel, pero sabi niya, I will be worshipped by my fellow angel, and not only my fellow angel, but I will also be worshipped by God, my Creator. Baka matindi ang pangarap. Hello? Yung gumawa sa kanya, gusto niyang sambahin siya. Tama po ba? Kaya nga sabi niya, I will sit also upon the mountain of the congregation, meaning I will be the ruler. I will be a God to them. And all of this is because of worship. Amen. Ang lahat po ng ito ay dahil saan? Sa pagsamba. Pero, nung umakyat po si Lucifer sa langit, nung kanya pong in-stage ang planong ito, nagkaroon po ng digmaan sa langit na natala naman sa sulat ni Pedro. Kaya kung ating papansinin, hindi po siya hinarap ng Diyos actually, but just to make the story short. Ang problema ni Lucifer, akala niya, yung kanyang plano, walang nakakaalam. Nakalimutan ata niya that God is all-knowing. Amen? Hello? Amen? Ang paniwala siguro ni Lucifer, because yan nga po ang problema, if you are in sin, sometimes you are deceived. Amen? So, wala na sa kanyang tamang kaisipan na hindi niya namamalayan. Alam naman ng Diyos ang lahat ng kanyang iniisip. So all of the plans that He is planning, alam ng Diyos yon. Kaya siguro, sa akin lamang pong pananaw, bakit pa lang si Lucifer, alam na ng Diyos. Pero hindi alam ni Lucifer na ang Diyos handa na. Pero hindi po siya hinarap ng Diyos. Dahil hindi naman po pwedeng harapin siya ng Diyos dahil hindi sila match. Bakit po? Gawa lamang siya ni God eh. Kumbaga parang pinaglaban mo si Tyson at si Pacquiao. Sino mananalo pag nagharap si Pacquiao at si Tyson? Alam nyo, kahit po hindi na mag-practice si Tyson, hindi po mananalo si Pacquiao. Bakit po? Because they are not in the same level. And God is not in the same level with Lucifer because Lucifer is just an angelic being. And God is God, and in that category, there is no one higher than Him. Hello? Wala na pagtataas pa saan? Sa Diyos, kaya hindi na po nag-aksaya ang panahon sa Diyos na harapin si Lucifer dahil, para ba sabi ng Diyos, bata, nahihinaan ka ba sa akin? Kaya ano po ang ginawa ng Diyos? He just commissioned His chief of staff, yung naka-assign na anghel sa kanyang pandigma. And his name was who? His name was Michael, the archangel. Hello? Kaya natala po sa sulat ni Pedro, nagkaroon ng digmaan sa langit between Michael and Lucifer. But who won? Sino po nanalo? Of course, the angel of God, Michael. Lucifer lost that battle. Kaya ang sabi po ng Diyos, now watch this, dahil narito na po ang pinaka-tema ng mensahe ngayong gabi. By the way, the title of the message, Why is Satan so mad at you? Nahuli yung title, kailan patapos na. Amen. So bakit po galit na galit sa iyo si Satanas? And that's the title of the message today. Why is Satan so mad at you? Amen? Okay, narito po kasi ang dahilan. Natalo si Lucifer, ni Michael, the archangel. There's another leader. Tatlo po kasi ang leader sa langit ng mga angel. The angels were divided into 3 leaders. 1/3 of the angels were assigned to Gabriel. But Gabriel's job is a messenger. Kaya mapapansin nyo, sino nag-anunsyo kay Maria na darating si Jesus? That's Gabriel. Why? Kumbaga sa langit, si Gabriel, siya po ang spokesperson. Amen? Siya ang press secretary ng Diyos. Kay Gabriel, gusto kong padala mensahe doon, then Gabriel will be commissioned, he will come down and say, this is the message. Amen? But Gabriel was not a warring angel. And the second angel is Michael. Michael is a warrior. Hello? Ito po ay, ang kanyang trabaho ay makipagdigma.
And the other one-third is Lucifer. Si Lucifer, he is assigned in worship, and he is assigned sa trono ng Diyos. May tatlo siyang leader, si Michael, si Gabriel, si Lucifer. But Lucifer is so special. Why? Because Lucifer, above the three, siya lamang po nakakapasok lagi sa trono ng Diyos. Hello? At yun din na naging dahilan siguro, marahil, kung bakit nagkaroon, doon sa tatlo, siya nagkaroon ng pagnanasa. Di ba sa mga istorya sa pelikula, sino kadalasan ang tumatraidor sa boss? Yung kanang kamay. Di ba? Sabi mo nga sa iyong katabi, may punto pala. Tama? Di ba sino ang gusto laging maalis ang presidente? Yung vice president. Hindi mo ba? Yung laging malapit kadalasan, sila nasisira. Why? Because they have been a witness to what is going on. Ay, maganda pala, sana ako na lamang ang binibigyan ng mga taong yan. Right? Amen? May pattern. Kaya si Lucifer, hindi ko na lang po binasa because I'm running out of time. Sa book of Ezekiel, natala po doon. I'll give you an assignment if you have time in your house. When you go home, just read the whole thing from Ezekiel chapter 28, verse 13 to 18, and it will be revealed there. Amen? Sa Ezekiel chapter 28, verse 13 to 18, nandun po yung kwento. Siya po ang nagbabantay sa trono ng Diyos. Amen? So nagkaroon itong si Lucifer ng pag-iimbot sa Diyos at hinarap niya ang Diyos pero hindi siya nagtagumpay. Natalo siya ni Michael. Amen? Now, watch the story. And then, dito natin pipick upin yung ating opening text na ano sabi kanina ni Jesus, I saw Satan from heaven. Bakit nasa langit na si Satan nun? Dahil yung sinasabi ni Jesus is coming from what part of the story of Satan? Nung nag-rebel sino? Si Satan. Kinikwento ngayon ni Jesus na nag-rebel diyan, nilusob kami niyan. Hello? Inatake kami niyan. Kitang-kita ng aking dalawang mata. Pero hindi siya nanalo. Hello? At, nung siya ay natalo, ano po nangyari? Pinabagsak siya mula langit, kasing bilis ng kidlat, 10 siya bumagsak. 10 siya bumagsak. 10 siya bumagsak sa lupa. Would you think Satan was so happy that he was brought low? Sabi ni Isaiah, you were brought low. Amen? Siya po'y dinala saan? Sa pinakamababang kalagayan, sa lupa. Okay. Now, hindi ko po ito nakita, but a few weeks ago, I am so thankful of the Holy Spirit because of this revelation. I was just sitting at our stairs. Nakaupo lamang po ako sa aming hagdanan just trying to meditate. And something in my heart tells me to go to this story, just meditate, go back, and I have to show you something. Watch this. Bumagsak si Satan saan? Sa lupa. At nung nilikha ng Diyos ang tao, nung gagawan niya ng katawan ng tao, saan niya inilagay? Sa anong materyales ang ginamit ng Diyos para ang tao ay magkaroon ng katawan? Lupa. Tama? Saan bumagsak si Satan? Sa lupa. Ano ginamit ng Diyos para magkaroon ng tao? Lupa. So what is God trying to say? Actually, when God made us, He's sending Lucifer a message. You were brought down to the ground, and the ground will destroy you. Because the flesh from the ground will destroy you. And His name is Jesus. Wow. Hello? Amen. Now, there's another revelation here. Ginawa niya tayo galing sa laman, galing sa lupa. At ang pinagkabagsakan at pinagkatapunan ni Satan ay lupa. Kaya, palagay ko'y galit na galit sino?
si Satan sa lupa. Because the ground was not his dream. His dream is heaven. Tama? He hates the ground. That's why he wants heaven. Pero ang tao'y ginawa ng Diyos mula sa ground, at ang mabigat pa, ang tao ay tinuruan ng Diyos na sumamba. Abay ng aasar ang Diyos. Hello? Itinapon mo na ako sa lupa, at yung lupa na aking kinabagsakan, tinuturuan mo pang sambahin ka. At yan ang dahilan kung ba't galit na galit sa iyo si Satan. Why? Because you are worshiping God today. You are his downfall. You reminded him of his downfall. Amen? Kaya nga ang mensahe ngayong gabi ng revival, revive the intensity of your personal worship to God. Why? Because Satan hates worship. And when you worship, Satan will always leave. And God spoke to me about what David is doing whenever there is an evil spirit that is bothering soul. Pag nandun na masamang spirito, ano lang ginagawa ni David? He just worship. So I just learned from God that whenever a Christian worship the Lord, Satan is drawing back and turning away from you when there is worship. Kaya pag ang bahay mo'y puno ng pagsamba, malayo yan sa masasamang espiritu. Pag ang buhay mo'y lagi sumasamba, because Satan cannot go near a worshiper because he hates it. Kaya hindi lamang po ang pagsamba is during a Sunday. Make your life a worshiper. That is what God is speaking to us tonight. Revive your worship. Not just in church, but in your life, sa inyong bahay, sa inyong buhay. Sumamba tayo ng patuloy sa Diyos. Because that is one of the ways to drive Satan away from our life whenever we worship the Lord. Kaya napakahalaga na i-revive po natin ang pagsamba. Amen? Amen. Dahil pag ito po'y na-revive sa ating mga bawat buhay, mapapansin niyo po mga kapatid, matindi at mabilis sa mga pabor at biyaya na nakikita ninyo sa inyong paligid. Why? Because you are driving all those negative and bad spirits away. Kaya pag mayroon kang nasa sense na parang masama nangyayari sa iyong tahanan, immediately worship God. Lift Him up. Amen. Parangalan mo, titaas ang Diyos, and the devil will flee away from your house. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Glory to God. Sige nga po, atin pong isagawa ang ating narinig ngayong gabi. Amen. Hindi lamang paglinggo, no? Amen. Hindi lamang po paglinggo. Mag-ipo nating gawi sa sasakyan, habang naghuhugas, naglilinis sa ating bahay, let there be a worship. Amen. Let there be worship. Amen. Mag-ipong buhay sa atin ng pagsamba. Alam niyo po, sabi sa akin, pag nakarating ang church sa ganong kalagayan, napakatindi po. Imagine, if all of us will be a worshiper in our personal life, when we come to church, iba po ang dating. Pero unti-unti, dumarating na tayo ron. Dati, pag sumasamba, worship leader, hirap na hirap. Pero ngayon po, bumubukas na. Why? Because now the Lord is reviving worship. And also let us remember, ang sabi ng Panginoon, when there is no worship, there will be no rain. Kaya nga po ang pagsamba is also associated with your blessing. When you know how to worship God, you are attracting blessing. You are attracting the rain of favor in your life when you worship the Lord. Kaya magsanay po tayo na laging buhay natin ang pagsamba. Madali po malaman yan. Pag kumalabit na ang ating mga instrumentalist ng gitara, di na kailangan sabihin, itaas natin ang ating mga kamay. No. You know how to respond because you are not just a Sunday worshiper. You are a worshiper. Why? Because worship is our lifestyle. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Bless your name, Lord. The Lord is reviving worship in this house. Sige po, let us
Before we leave this house, let us just worship the Lord. We bless your name. Lord, we bless your name. We bless your name, Lord. Sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Pinararangalan ka namin, Panginoon, sa buhay na ito. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Starting this October, the Lord has instructed me a few weeks ago that every second Tuesday of the month, sa bawat ikalawang Martes ng bawat buwan, from 7 to 9, we will have a worship gathering in this church. No message, no preaching, but all worship. We will just worship the Lord. It's not a prayer meeting, but it is a worship meeting. So sa second Tuesday po, if you can come, if you can join, you can come. At if you're not available, just in case, available po tayo lagi sa internet. Let us join our hearts together as we worship the Lord in this house. Amen? Pero kung kayo po yung makararating, let us come, let us unite. From 7 to 9, we will just worship the Lord. At ang pangako sa akin ng Panginoon, I will do something great in your church. I will do something great in the midst of these people. May malaki pong gagawin ng Diyos sa inyong mga buhay. Ako po'y naniniwala. Ako po'y naniniwala that that drought in your life is over when you learn how to worship. Ang mga tagtuyo at ang panahon ng kakapusan ay matatapos na sa iyong buhay pag natutunan mo sumamba. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinararangalan ka namin ngayong gabing ito. Ama naming Diyos, salamat po sa mensaheng dala mo sa revival night na ito. Lord, you're reviving us in worship. Kaya't sa amin pong buhay na ito, nawa po kami ay magkaroon ng buhay na palagi ang sumasamba sa iyo. Sa bawat paggising namin sa umaga, ang aming dalay pagsamba. Sa aming paghahanap buhay, sa aming pang-araw-araw na buhay, dala pa rin namin sa iyo pagsamba. At maparangalan lagi ang iyong banal at dakilang pangalan. Maraming salamat po. At sa aming paghiwa-hiwalay, O Diyos, pagpalain mo rin po ang mga kapatid na sa kanilang pag-uwi, sa kanila pong pagtatanim, bago rin po sila lumabas. If they will be sowing a seed tonight to this revival night, Lord, I pray that you bless them. Pagpalain mo po sila sa kanilang mga itatanim ngayong gabi as a part of their worship. At sa kanilang pag-alis sa lugar na ito, igawad mo ang bendisyon ng iyong biyaya at pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tapos na po ang ating gawain, pagpalain po kayo ng Panginoon. And I hope to see you again this coming Sunday. Amen? Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Hallelujah! So lagi pong gawin natin, magi pong buhay natin ang pagsamba. Sabihin mo sa iyong katabi, lagi kang sasamba, kapatid. Amen. God bless you po. Magandang gabi po. Purihin ang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa mensahe na ating pong napakinggan. Nawa po kayo na mga nakinig sa ating pong pagsasahimpapawid ng ating programa sa araw na ito ay napagpala. Dahil lagi pong sariwa ang mga kapahayagan ng ating pong Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Mga kapatid at mga minamahal, ako po ay lumalapit ngayon sa inyo ng mga naabot ngayong araw na ito ng ating broadcast. Kung kayo po ay napagpala ng ating pagsasahimpapawid ng mensahe ngayong araw na ito, pwede po ba na mahilingan kayo na mag-text at malaman ko po kung paano nagiging biyaya at pagpapala po sa inyo ang ating pong programa. Ang numero po para po ating ma-text at pwede nyo rin po yung magamit para po sa inyong mga prayer request. Ang number po is 0922-820-9866. Ulitin ko po, 0922-820-9866. Yan po ang numero na ating pong pwedeng i-text kung saan ay ating pong maibabahagi ang ating mga testimony at prayer request. Mga kapatid, ang mensahe po at ang pagdadala ng salita ng Diyos ay walang bayan. Ngunit hindi ko na po papaligoy-liguyin, papaikot-ikutin pang, ngunit ang paraan
at ang pagdadala ng salita ng Diyos, ito po'y nangangailangan ng tinatawag na tulong pinansyal. Kaya kung ang ministry pong ito ay malaki ang bahagi sa inyo, malaki po ang nagagawa, bakit po hindi mo subukang tumulong sa pamamagitan ng pinansyal na iyong kaloob? Dahil kung nagiging pong blessing sa inyo ang ministry, meron po rin tayong obligation. Hindi ko po sinasabing sinisingil ko po kayo, pero I would just like you to know that if you are being blessed by the ministry, it's time also for you to be a blessing to the ministry at sa mga iba't ibang mga tao rin po na naaabot at napapagpala ng ministeryong ito. Narito po ang paraan upang kayo po maging bahagi financially ng ating radio ministry. Padala nyo lamang po ang inyong kaloob sa ating pong BPI account. Ang account name po is Dexter Durante. Ulitin ko po, ang bangko ay Bank of the Philippine Islands. BPI account name is Dexter Durante. Ang ating po account number 0989-347-837. Ano po? Ulitin ko po. Ang account number po ay 0989-347-837. Ang bangko BPI account name Dexter Durante. At ako po ay dumadalangin na ngayon pa lamang na kayo po'y nagpasya na maging bahagi ng ating gawain. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Again din mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan kung gusto niyo pong patuloy na mapakinggan ang ating mga palatuntunan at kayo may internet. Pumunta lamang po kayo sa www.dexterdurante.com. Ulitin ko po, www.dexterdurante.com. Ang spelling po, lahat po ito small letter, DEXTERDURANTE.com. Ano po? At doon po makikita ninyo ang mga links, ang mga ministry tools, ang mga Bible study tools na inyo pong pwedeng pakinabangan. Nandun din po ang ilang mga paanyaya kung kayo po ay naghahangad na makasama kami every Sunday. Nandun po ang mga announcements para po makasama namin kayo sa aming pong panlingguhang gawain. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa mga susunod po na ating pagsasaimpapawid ng ating programa at palatuntunan. Again, my name is Brother Dexter Durante, nagsasabing ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay lagi ninyong naranasan. God bless you everyone.